Taurus, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong 2024. So, this is you and this is for you pala. This is for you, Taurus. Tignan natin. Okay? So, yung nakita ko kasi dito, pagkagising ko pa lang kanina, is merong mabubunutan ng ngipin. So, ay matatanggalan pala ng ngipin. O, yan. So, more on siguro sa ngipin. Ayan po. Oo. Kaya ingat kayo sa mga kinakain or kakainin ninyo ngayong 2024. Lalo na yung iba sa inyo kung postiso yung ngipin ninyo, 'di ba? Or meron kayong pinaayos ng ngipin. So mag-ingat kayo, yung mga bawal talaga is huwag nyong kakainin. Kasi sayang naman, 'di ba? Yung inyong pinaayos o kaya naman ayun magagastusan kayo. At saka 'di ba pag matanda na permanent na yung mga ngipin natin, so mahirapan na. Kaya po, ayan, mag-iingat kayo sa mga kakainin po ninyo. So, tignan natin kung kamusta ba yung energy mo ngayong taon na ito. Kamusta po ang energy ni Taurus? Pwede nyo pong tignan yung inyong Moon, Rising, and Venus sign. Ayan, para mas buo ba yung mensahe na makuha ninyo ngayong taon na ito. Check po natin, okay? We have the tribe. Ayan, marami kang makikilala dito. Mga tao po na full support talaga sa'yo. Or yung mga taong hindi sumusuporta sa'yo dati, makikita mo na nakasuporta na sila sa'yo ngayon. Ayan, pwede mo ding makilala yung soulmate mo ngayong 2024. So parang iyan, isa sa mga big blessings mo ngayong taon. Tapos ayun pala, yung isa ko pa palang na-pick up kanina, is parang lagi kayong nakayuko. So pwedeng sasakit yung mga yung balakang po ninyo, Taurus. Kaya mag-iingat kayo. Parang alam mo yung pag may ginagawa ka, nakayuko ka. Sabihin natin pag naglalaba kayo, 'di ba? Yung ganon, pag kunwari nagbabanlaw ng damit, so 'di ba yuko ng yuko, ganoon po. So baka yung mga trabaho ninyo ngayong taon na to is puro nakayuko kayo. Oo, puro mababa ba. Puro nasa baba. Ayun po. So tignan natin ano pa yung mensahe, energies pa po natin, spirit guide. Puntaan naman natin yung energies sa paligid mo. Ano po yung energy sa paligid po ni Taurus? We have round and round. Ayan. So yung mga sabihin natin, madalas mong makikita, parang paulit-ulit lang talaga siya. Tapos yung mga ginagawa din ng mga nasa paligid mo, ulit-ulit lang, Taurus. Ayan. So, tignan natin. More on parang nasa safe place kayo. Ganyan po. Or yan yung mga parang ano ba, parang wala kasing nagtatry ng something new dito sa paligid mo. So, pwedeng, hindi ka din na-inspire dito na, kunwari, mag-try ng something na hindi mo pa natatry. Parang hindi ba mga adventurer yung mga adventurous yung mga tao sa paligid mo. So, parang laging may limit. Parang, around the clock lamang yung kanilang mga ginagawa. So, tignan po natin paano ka ba maaapektuhan nito. Paano po ba maaapektuhan si Taurus? Ayan, 5 of Wands. So, meron dito, parang paulit-ulit lang po yung inyong mga pinag-aawayan. Ayan. So, parang meron dito, kayo yata yung magbe-break ng generational curse pagdating sa inyong angkan, sa inyong family. So, parang, generations by generations yung nangyayari dito. Parang laging may nag-aaway po. Ayan, oh. So, parang, alam mo yon, sabihin natin away sa lupa, tipong ganyan, or basta property, merong pinag-aawayan, parang generations by generations, lagi na lang ganun. So, pwedeng ikaw yung magbe-break ng cycle na yan. Tapos, yun nga po, we have kasi dito, 'di ba? 5 of Wands. So, madami talagang tutol dito sa mga gagawin mo. Sabi ko nga, kaya parang hindi kayo na-inspire gumawa ng mga bagong bagay. Kasi nga po yan din yung talagang nakaka-apekto sa'yo. Dahil nakikita mo sa paligid mo, paulit-ulit na lang yung ginagawa nila. Ganyan. So, pwede rin meron dito sa inyo, Taurus, is sa loob ng 2024 is merong mga months na parang paulit-ulit lang talaga yung kakainin po ninyo. As in, parang, or siguro sabihin natin, kunwari 1 week, puro yun lang yung uulamin po ninyo. So, hindi ko alam kung nagtitipid ba kayo or madaming blessings na ganun na dumarating sa inyo. Kaya, yun talaga yung parang, hindi naman pagtitiisan, pero yun yung kakainin po ninyo. So, decision nyo din naman yun. O, yung iba naman dito, parang feeling ninyo naman, wala naman kayong choice. Kaya, yun, parang paulit-ulit lang yung ulam po ninyo. Sa loob talaga ng 1 week. Parang, alam mo yun, parang pinagsasawa nyo yung inyong sarili dun sa isang putahe na yun. So, tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Ito po yung mga lucky numbers mo. Isulat mo na lang. Ito yung mga mapipick up ko. We have number 4,
We have number 27, number 15, number 44, number 33, and number 8. Hindi ko alam kung ilang numbers yung binigay ko sa'yo. Basta yan po yung mga lucky numbers mo. At yung lucky day mo naman ay, ito, September 28 kasi yung naririnig ko. Pero yung lucky day mo, so tingnan mo yung September 28 na yan. Hindi ko lang alam kung ano ba yung mangyayari sa'yo, Taurus. Pero ang lucky day mo ay Friday and Monday. Okay, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Yung lucky color mo naman is color, ano to? Magenta yung naririnig ko. Yan. Tapos yung iba sa inyo, parang madalas sasakit yung ilong po ninyo. Hindi ko alam sinus ba yan? Ganyan yung basta. Ayan po, ingatan nyo yung inyong mga ilong. Taurus. Tignan natin, pagdating naman sa career. Overall energy ng inyong career. Tingnan natin. So, wag din kayo masyadong magmadali talaga sa pagkain. Kasi, di ba, pag umiinom naman kayo, baka yung tubig na pupunta sa ilong po ninyo. Or, could be, nasasamid yung iba. Tingnan natin, spirit guide. Pagdating sa career, ano po yung main energy? We have the chariot. So, tignan mo, puro success yung nandito sa career mo. Kaya ito ha, kung meron dito talaga na, yung parang paulit-ulit na nga lang yung nangyayari, walang pag-growth. So, mag-try kayo talaga ng mga something new, be adventurous, be curious about your career. Ano pa ba yung mga pwede ninyong ma-achieve? Kasi you can achieve something here. Big changes, big career ang naghihintay sa inyo ngayong taon. So, tignan natin para sa mga naghahanap ng trabaho. We have 2 of cups. So, merong makakatulong sa'yo dito. Or sabihin natin, Taurus, mapupunta ka sa isang company, sa isang agency, na talagang matutulungan kang mag-grow pagdating dito sa business. Pagdating dito sa career path na tinatahak mo. Napakaganda po niyan. Ayan, pwedeng sa February, okay, February, mapanood nyo itong video na ito. I mean, hindi mapanood. Could be February end kasi yung iba sa inyo mapapanood nyo na to ngayon eh. Oo, ngayong 2023 pa lamang mapapanood nyo na yung video natin na to. So, February po, ayan, pwedeng magkaroon na kayo ng work. Para to sa mga nag-a-apply ng work, okay? Or could be kung anong months nyo to mapanood ng 2024, bilang kayo ng 2 months. Kung kayo naghahanap ng work, ayan po, makakahanap na kayo. Could be 2 days, 2 weeks, or 2 months. Ayan po. Tignan natin, pagdating naman sa mga may current job, we have 7 of swords. Medyo maging maingat lang din talaga kayo dito sa inyong mga kilos. Ayan, tahimik lang kayo dito. Ayan po. So, meron kang makakatrabaho na sobrang manipulative niya. Mag-ingat ka sa tao na yon. Okay? So, kasi pwedeng mas madami kang efforts na gawin dito, pero yung credits pwedeng sa kanya mapunta. So, parang laging may umaagaw dito ng credits mo. Tingnan natin. Okay, spirit guide. Ano pa po? Basta kailangan nyo maging matalino dito pagdating sa inyong career. Pwedeng may mga offers din para sa inyo. So, tignan nyo kung kaya nyo bang tanggapin. Sa mga nagbabalak naman pong mag-resign, okay ba yung year na to na mag-resign ka? Yes. Ayan, meron nga dito yung iba sa inyo magta-travel kayo sa malayo. Hindi ko alam kung babalik na ba kayo sa probinsya, aalis ba kayo, punta kayo, ba kayong city, or meron din ako nakakita kasi dito magre-reside kayo sa ibang bansa. Or nasa ibang bansa na kayo pero magre-reside kayo sa ibang city or sa ibang part ng bansa na yon. Ayan po. So may pag-alis talaga. This perfect time para gawin ninyo yung mga movements na gusto po ninyo, mga big changes sa inyong career. Ayan po. So meron dito kasi isang family talaga. So pwedeng aalis kasi kayo dyan sa kung nasaan kayong lugar ngayon. Ayun, kaya need nyo talagang mag-resign. Ayan po. So yes, perfect time ito para gawin yung mga moves na gusto ninyo. Check naman natin para sa mga, ayan, sa mga business. Okay, kamusta po ang overall energy ng mga business ngayong taon? We have 9 of Wands. Medyo, talaga, mahirap. Bakit? Pwedeng mahirap makapasok dun sa industry na gusto po ninyo. Okay, pero wala naman talagang imposible kung talagang ito po ay tsatsagain ninyo. Kasi parang ang daming competition na nangyayari dito. Ayan. So, gano'n naman talaga yung business, di ba? Competition naman talaga yan. Pero mas maganda kung healthy competition yan. Pero ayan nga po, kailangan maging palaban talaga kayo dito. At saka kailangan consistent po kayo. Lalo na dyan sa mga may business na. Tignan natin sa mga gusto palang mag-start ng business.
We have the Hierophant. So, magpa-mentor po kayo. Ayan. So, kailangan may mga nag-a-advise sa inyo dito or meron kayong sabihin natin na merong tumutulong sa inyo, may nagme-mentor sa inyo. Yun kasi yung pinakakailangan po ninyo. And also yung iba sa inyo, kung kayo papasok sa isang business or magsisimula kayo, kailangan nyo po talaga is tao. Ayan, yung taong mga maniniwala po sa inyong produkto. Yung iba parang need nyong sumali sa mga organizations, mga ganyan. Yan yung sinasabi sa inyo, organizations, mga religious groups. Ayan, kasi ito yung ano natin, the Hierophant natin. Oo. So, yan po yung mga kailangan ninyong gawin para syempre meron kaagad kayong market. So, tignan natin, or yung iba nga sa inyo, baka nasa isang religious group na kayo, diba? So, okay na okay po yan para sa inyo. Parang, i-take nyo na yan as advantage ninyo. Sa mga, ano naman po, sa mga may current business. Ayan, napakaganda. Alam nyo, meron dito. Tuloy-tuloy po. Kung meron kayong deliveries, tuloy-tuloy yan. Napakadami. Pwedeng magdadagdag pa kayo dito ng mga sasakyan for your deliveries. Yan o, ang ganda. So, napakabilis po ng pag-unlad ng business ninyo ngayong 2024 Taurus. The Chariot, success talaga siya, mabilis. Tapos, ayusin nyo din po if meron kayong pages, meron kayong websites, ayusin po ninyo. Kasi malaki yung matutulong yan para sa inyong business. Tapos, nakikita ko din dito, marami kayong mga clients na pwedeng nanggagaling pa sa ibang lugar or malayong lugar or pwede nga sa ibang bansa. Baka meron na din kayo dito maging international. Could be yung mga, ano ninyo, yung mga transactions po ninyo or yung inyong mga produkto, baka sa ibang bansa nyo na yan kinukuha, diba? So, tingnan natin, Spirit Guide, pagdating naman po sa mga, actually, ang ganda. Okay, meron din ako nakikita dito, magbubukas kayo ng branch, parang two municipalities or 8, hindi ko alam kung 8 province or 8 municipalities away from you. Or dun sa, ninyo, sa main branch. Tignan natin pagdating sa mga nalulugi na business. Dapat mo pa ba yang ituloy? The Emperor, mas maganda po ituloy nyo. Ayan. Kailangan nyo lang din siguro ng mentor. Oo, the Fool. Take risk pa daw, sabi ni Universe. Parang makakabawi. Tanong natin kung makakabawi pa kayo. Yes, makakabawi pa po kayo. Yan o. Kaya ituloy nyo lang po yung business ninyo na to. Parang wag nyo muna siyang bitawan. Tignan nyo muna kung ano pa ba yung mga pwede ninyong baguhin sa inyong business. Kasi yun lang yung parang kulang po sa inyo. Siguro nasasawa na yung mga tao dun sa binibenta ninyo. Ano pa ba yung pwede ninyong ibenta? So minsan talaga ganyan, 'di ba? Dumarating naman talaga sa point na ganyan. So kailangan ninyo dito maging innovative kayo, maging dynamic kayo, sumabay kayo sa uso. Sumabay kayo sa mga mabebentang produkto. Yun po yung kailangan nyo talagang gawin. Kung gusto niyo na makabawi yung inyong business o kaya baguhin niyo yung packaging niyo, baguhin niyo yung face ba ng inyong business. Tignan natin or i-improve nyo pa yung dapat i-improve. Parang wag kayong magtipid. Kunwari, kung pagkain yan, wag kayong magtitipid sa ingredients. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin para naman sa mga magta-travel. Ayan, so though meron namang pinapakitang pag-travel sa atin dito. Let's see, we have the Empress. Ayan, so meron dito magta-travel. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ba kayo at bawal ba dyan mahigpit. Baka meron dito umuwi dahil buntis. Ayan. Meron din po dito. Ayan po. So, mapapauwi yung iba sa inyo kasi pwedeng mag-aalaga na kayo ng inyong mga anak or gusto na silang samahan. Magpo-for good yung iba po sa inyo dito. So, yan yung pag-travel. And meron dito magso-solo travel. Ayan. So, solo traveler yung iba po sa inyo dito ngayong taon. Parang enjoy nyo talaga. For some of you, pwedeng mga nanay, mga tatay na, tapos malalaki na po yung inyong mga anak. Hindi na sila bantayan, pwedeng may kanya-kanya ng trabaho. So, yun, parang na-enjoy nyo na yung inyong sarili. So, parang anytime or kahit saan nyo gustong mag-travel, anywhere, makakapunta po kayo. Kasi you also have the money, syempre. So, tignan natin. Pagdating sa health, we have strength. Ayan. So, sabi ko nga, diba, yuko. O, nakayuko yung diba? So, yun nga po, ingatan nyo yung mga balakang ninyo. So, yun yung nakikita ko, ngipin, balakang, yan po yung mga nakikita ko eh. Hindi ko lang alam kung ano ba yung sakit nyo talaga. Meron din ako nakikita dito, may UTI, tapos, meron pa akong kanina eh. Nakalimutan ko kung anong sakit yun. Basta more on parang sa tiyan. Kalimutan. Oo, basta ganun. Tapos, more on sa navel ba yun? Hindi ko alam kung saan part yun eh. Basta yun yung narinig ko yata kanina. Hindi ko masyado talagang matandaan kung ano yun eh. O, basta sa health nyo yun eh. Navel part. Hindi ko alam kung saan bang part yun. Sige, alam ng iba sa inyo.
Search nyo lang din kung hindi nyo alam. So, yun. Ayun po yung nakikita ko. Tapos, yun lang. Kasi, di ba, meron tayo ditong, ano ba to, leon ba yan? So, ingat kayo ba kasi makalmot kayo ng pusa, makagat kayo ng aso, ano pa ba? Leptospirosis, ingat din kayo. Baka dyan sa lugar ninyo, maraming mga daga. Yan po. So, tignan natin ano pa yung mensahe. So, more on yun lang yung sa health. Pero, syempre, kung meron po kayong, meron kayong lifetime disease, meron kayong talagang, basta may sakit na yung iba sa inyo, alagaan nyo po yung inyong sarili, magpalakas kayo dito. Ayan, so do some exercise. Pero, syempre, depende na lang talaga yan kung kaya ba ng inyong katawan. Kasi, hindi naman porket sinabi natin, dapat mag-exercise, dapat lahat mag-exercise na. So, magkanya-kanya tayo ng, ng lakas, 'di ba? Or ng kahinaan. So, yung exercise na pwede sa akin, pwedeng hindi pwede sa inyo. Kaya, kung meron kayong sakit, syempre, tanong muna po kayo sa inyong mga doctors. Tignan natin, spirit guide, pagdating naman po. Tsaka yan, ingat din pala sa pagda-diet yung iba sa inyo, more on. Oo, baka mabigla ba yung inyong katawan. So, check natin pagdating sa family and relatives. We have 7 of wands. Ayan. So, meron lang dito parang matigas yung ulo. Or Taurus, kayo ba yung laging napagbibintangan dito na matigas yung ulo? Kayo ba yung sinasabi na black sheep ng family ninyo? Ayan, sabi ko nga sa inyo, kayo yung magbe-break kasi ng generational curses ng inyong family. Kaya yung iba sa inyo, baka kayo nga ang napapagbintangan na black sheep ng family. So parang meron din kasi dito na meron akong nakikita or pinaparamdam po sa inyo na parang wala kayong kwenta dyan sa family ninyo. Oo. Yan. Parang lagi na lang ba kayo yung nakikita? May mga ganyan. Or could be, kung hindi kayo yan, isa sa family members po ninyo. Parang ano na ba siya? Parang toxic na siya dyan sa family. Ganon, sa mga relatives. Tignan nyo, kung pag lagi nyong niyayaya yung isang tao na to, kahit close kayo, hindi siya pumupunta sa sa mga occasions dyan sa family po ninyo. Sa mga relatives kasi ngayon natotoxican siya. Siguro siya yung nakakakita ng mga aura ng mga kamag-anak nyo. So tingnan natin pagdating naman sa friends, we have 5 of cups. Okay? So may mga friends ka dito na pwedeng mapapatunayan mo or makikilala mo talaga sila Taurus na hindi pala sila totoong kaibigan sa'yo. Ayan meron ka ding mga panghihinayangan dito na friendship. Actually, itong mga friendship na to, hindi naman kayo talaga nag-away Wala namang issues. I mean, may issue. Pero siguro yung issues lang is tuwing na-invite po kayo, hindi kayo talaga lagi nakakapunta. Siguro kasi ang dami nyo ng responsibilities. So, yun lang yung nakikita ko dito sa parang hanggang sa lumayo na lang yung loob ng mga taong to or ng mga friends mo sa'yo. Or kayo na parang nagkanya-kanya na kayo ng mga friends mo, parang ganyan. Oo, yun lang yung nakikita ko. So, though meron tayo ditong The Tribe, pwede naman po na meron kayong mga bagong makilala na kaibigan dito. Yan, lalo na yung iba sa inyo, kung meron kayong bagong pupuntahan dito, meron kayong mga bagong makikilala, magiging friends nyo talaga. Kaya lang kasi, pwedeng yung iba sa inyo ay hindi na kayo ganun parang hindi na ganun ka sidhiba yun yung paghahanap ninyo ng kaibigan. So, tignan po natin pagdating naman sa mga getting to know, talking stage, ayan, Ace of Cups. So, pure naman po yung intentions ng tao na yan sa'yo. Kaya, kung meron kayong makakausap, meron kayong kausap, ayan po. So, get to know more that person, 'di ba? Or basta magkakilala dapat talaga kayo. Actually, pure yung intention niya talaga sa'yo Sa mga single naman po, possible ba na magka-love life na? Ayan. So, actually, mga getting to know naman, So, yes, ayan, mukhang 2 tao pa nga dito yung pwedeng mong makadeal. Kaya lang po, yung iba sa inyo kasi, ito, priority nyo ba yung inyong love life? Kasi parang ito, nagdadalawang isip kayo kung ipaprioritize nyo ba or hindi. So, syempre, pag hindi nyo pinrioritize yan, is kung sino man yung tao na nanliligaw sa'yo dito or gusto mong ligawan, pwedeng maunahan ka ng iba. Ayan, Taurus, kaya pag-isipan po ninyo. So, kailangan mo lang din dito is balance. Baka po sobra kayong nalilibang sa inyong trabaho. Ayun, kaya hindi kayo nagkakaroon dito ng love life. So, pagtuunan nyo din ng pansin. Tignan po natin pagdating naman sa mga byuda at byudo. Meron ba kayong karelasyon? Mayroong lumalabas dito. Pwede rin po na may interested sa inyo. So, pwede ngayong taon na to magkaroon kayo ng relationship. Ayan, meron nga lang tututol dito. And yung iba po sa inyo, pwede kasing hindi nyo sobrang type yung taong to. Pero yung taong to, type na type kayo. So, parang alam yung hahabul-habulin po kayo ng tao na ito. Oo.
Taurus, ayan, merong hahabol-habol po sa inyo ngayong taon. So, mga in a relationship naman natin, okay, sa mga in a relationship natin, siya na ba? We have 8 of Swords, wala naman pong iba. Ayan. This year na ba ang kasal? We have 9 of Cups. Pwede po. Ayan. Wala nang nakikita yung person mo na iba niyang makakasama kung hindi ikaw lamang. So, ayan po. Actually, mga good things naman yung mangyayari sa relationship po ninyo. Pero meron lang din akong nakikita dito na pwedeng nagpapanggap na puro magaganda yung nangyayari sa relationship. So, i-address nyo din po yung mga hindi gaanong magandang nangyayari sa relasyon ninyo para maayos po ninyo. So, meron kasi dito, actually, dalawang energy kasi. Yung isa, ayaw pang mag-settle down. Yung isa naman, gustong-gusto na. So, baka dun lang kayo magkaroon ng problems. Pero kung tinatanong mo siya na ba, yes, siya na po. Okay? So, pwedeng baka hindi nga lang ngayong taon yung kasal. Ayan. So, pag-usapan nyo pong dalawa yan ng person mo. Sa mga live-in naman po natin, may balak pa bang pakasal? Knight of Cups, yes, mukhang aalokin na nga kayo ngayong taon na ito. Or could be, kayo to, baka inaayos nyo na talaga, ano? Gustong-gusto nyo nang alokin yung inyong person. Tignan natin. Okay, meron bang hahadlang? Ace of Pentacles. Ang hadlang lang naman daw po na pinapakita dito is usapang pera. So, ayan po, pera lang talagang humahadlang, kaya hindi natutuloy yung kasal. Oo, siguro nahihirapan talagang mag-ipon. So, mas maganda kung pares kayo nag-iipon ng person mo para mas mabilis din kayong makapagpakasal dito. So, tingnan natin spirit guide para po sa mga married natin. Okay? We have Wheel of Fortune. Ayan, swerte. Kanina ko pa nakikita ang mga Taurus, ang mga Taurian ay swerte sa mga anak. Marami po sa inyo. Swerte talaga kayo. Yung nakikita ko dito kanina na nagta-travel. Ayan, yung iba po sa inyo, sagot po yan ng inyong mga anak. Alam niyo yung kahit kaya nyo naman, kahit may pera kayo, is bibigyan pa rin kayo ng mga anak po ninyo. And also, marami din po sa inyo, is swerte kayo sa inyong asawa. Ayan, parehas kayong swerte actually sa isa't isa. Tapos magaan din yung kapag ito, kasi pagkasal na talaga, ayan po, marami sa inyo is gumagaan talaga yung buhay po ninyo. At saka any babies, yes, meron, pwede po. Kung sino yung mga gusto dito na magkaroon ng anak, yan po, yan yung pinaprioritize niyo ngayong taon, pwede po kayong bigyan ni universe. Actually, malaki po yung chance, ayan. So parang yung meron dito, hindi nila ine-expect, ayan, ibibigay. Mas more on po yung iba sa inyo. Parang gano'n, yung tipong feeling nila wala ng pag-asa. Ngayong taon yan ibibigay sa inyo ni universe. Okay, so spirit guide, ano ba yung mga blessings natin for Taurus? Blessings po natin for Taurus, spirit guide. Blessings natin for Taurus ngayong 2024. We have a blessing on a friendship. Ayan, so may mga friends ka na aalis, pero may mga friends na darating. Ayan po, siguro mas makaklose mo pa yung mga taong to kaysa dito sa mga dati mong kaibigan na sobrang tagal mong kakilala pero hindi mo pala talaga sila nakilala ng totoo. Pero this persons, this group na makikilala mo as in sobrang gaan, nako, napaka-peaceful po ng inyong magiging friendship. Tignan natin, spirit guide. Okay, we have a blessing on a journey. So, maraming ang pag-travel yung iba sa inyo dito. And yun, meron din talaga kayong pagdadaanan in terms of friendship. Mayroon tayo ditong a blessing on your love. So, maganda. Makulay ang love life ni Taurus ngayong 2024. So, claim nyo na yung mga positive energies natin na yan kasi para po yan sa'yo. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin? Mensahe pa po natin, spirit guide. Okay, we have the snake. Okay, so nandito lang yung kailangan marunong po kayong makisama. Yan lang naman yung sinasabi sa inyo ni universe. Okay, marunong dapat kayong makisama dito. And also, ayan, pwede rin na maraming tao dito ang gustong makipag-compete sa'yo or tingin nila sa'yo. Taurus is isa kang kakompetensya, isa kang threat sa kanila. So marami po sa inyo could be ang aura ninyo is green, kaya ganyan. Oo. So, tingnan natin. Meron din dito, the other woman. So, baka meron dito magkaroon ng kabit or kayo yung maging kabit. Mag-iingat po kayo. Sabi ko nga, makulay ang love life ni Taurus. So, tingnan natin ano ba yung mensahe mo sa iyong sarili. Ano ba yung gusto mong sabihin sa iyong sarili? We have King of Swords. Maging matalino. Ayan yung gusto nyong sabihin. Taurus, sabi. Taurus, isip, bago puso. Taurus, maging direct. Kapag may gusto kang sabihin, sabihin mo. Huwag pangunahan ng emosyon. Kasi yung iba sa inyo yan, hindi kayo nagsasalita kasi nauunahan ng emosyon. So, ayan. Gusto mo, ngayong taon na to, masabi mo talaga yung mga gusto mong sabihin. Oo.
Na parang hindi lumalabas na desperate ka, hindi lumalabas na sobrang emotional mo. Yung tipong naiiyak yung iba sa inyo pag nag-explain. So, ayan lang po, Taurus. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo and more blessings para sa inyo ngayong 2024. Deserve na deserve mo yan. Mag-wish na po kayo. Wish fulfilled na yan, Taurus. Ingat ka always and more blessings to come.